Alright, so mga idol, share ko lang yung video na to sa inyo, no? Kasi meron ako ditong nire-repair na Challenger na Gladiator 50K. So ito po yung capacitor board niya. Ayan, so yung nangyari dito mga idol ay nasabugan ng capacitor. So dalawang piraso, ayan. Ito sila, oh. Yan, oh. Yun, dalawang piraso. So bakit ko po binaklas, no, lahat ng capacitor, mga idol? So mga idol, kapag kayo ay mayroong amplifier na nasabugan ng kapasitor, so kailangan ninyong ibaklasin lahat ng mga kapasitor para malinis ninyo ng mabuti itong kanyang board. Dahil yung liquid content ng ating kapasitor ay tumatagas yan dito sa board ng kapasitor natin. So tumatagas siya, so yung nangyayari diyan, syempre mag-short yan mga idol. So pag nag-short, syempre alam mo na mag-spark yan. So ayan, so binaklas ko lahat ng mga kapasitor niya. So ito, nililinis ko yung ilalim na portion ng kapasitor. So tulad nito mga idol, ayan. So kapag hindi nyo yan nalinis, ayan, so ano kasi yan, conductor kasi yan. So mag-spark talaga yan mga idol pag hindi nyo nalinis. Kasi na-experience ko na yan dati. So kung alin lang po yung kapasitor na sumabog, so yun lang din po yung binunot ko. So hindi ko na nilinis yung board niya. Ayan, pag salpak ulit, nagkaroon ng mga spark. So kailangan matyaga tayong babaklasin yung mga kapasitor na yan. So para maiwasan yung spark or shorted sa board. So pag nag-short kasi, alam mo na mapuputol yung mga trace na yan. So maninipis lang naman yan, di ba? Ayan po, so yung mga ano kasi yan, yung mga naglilik na kapasitor, yan, kailangan i-ano nyo siya, lilinisin talaga. Okay, so ito po yung portion nyo. So napakaganda ng pagka-design nito, no? So first taper na amplifier. Okay, so low rail, ito yung low rail nya. So bali 4 na piraso ito. So 4 din dito sa mid rail at high rail. So 3 step lang pala mga idol, no? 3 step lang siya. Ayan. So pwedeng gayahin itong ganitong klaseng style ng pagkakagawa ng capacitor board para sa mga supply ng ating mga amplifier. Ayan. So bakit nga ba, no? Bakit nga ba sumasabog itong mga capacitor natin? So based on my experience, hindi lang sa over voltage. So pag over voltage is sumasabog din yung capacitor, pero dito hindi eh. Kung napanood ninyo yung video ko last time na doon sa 10K ng Gladiator, yung isang kapasitor na umiinit dito sa kanyang mid rail. So, merong isang kapasitor na umiinit doon. So yung sala rin doon is yung kanyang stepper, yung MOSFET ng stepper. So merong shorted doon sa high rail. So yun ang nagkukos na uminit. So ito, ganon din po mga idol. So dito lang kasi yung sumabog eh. So sa mid rail sumabog siya. So malamang ganon din, may sira yung MOSFET. Okay, kasi kung pagka over voltage, so unang-unang sasabog dito yung mga low side sa low side pag over voltage siya. Okay, so lilinisin ko lang yung mga kapasitor mga idol, tapos ibalik ko na doon sa kasi malinis na to eh. Ayan. So nilabhan ko siya. Ayan. So abangan lang po. Meron pa tayong kadugtong ng video na to, i-share ko rin. Dahil after na makabit natin yung mga kapasitor dito, ito naman po yung natin. Yung mga mainboard naman po yung titingnan natin. Ayan.